Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Tulad po ng dati, ito pa rin po ang inyong kaibigan kasangga sa lahat ng oras sa mabuting baga, Romel Roque, na magbibigay sa inyo ng mga napapanahong issue, mga balitang naganap sa loob at labas ng ating bansa, partikular sa Nueva Ecija. At ngayon nga mga kaibigan ay hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ating pong kapanayam ngayon ang isa sa pinagmamalaki ng mga haronista ng Nueva Ecija. Ang kanilang pinagmamalaking bayad lahat ang patay, may pondo pa. Wala pong iba kundi ang sasagot sa mga napapanahong issue na ibinabato sa kanya. Wala pong iba kundi ang ipinagpipitagan at ikinagalang na Pangulo ng bagong anyo haronista sa Natividad Nueva Ecija, Pangulong Warlita Villesca. Magandang araw po, ma'am. Kumusta na po kayo? Magandang araw din po, sir. Okay, ma'am. Nasa inyo po ngayon ang pagkakataon para sagutin ang mga napapanahong issue na nais ninyong sagutin. At kung meron man po tayong matatanggap ng mga tanong, ay ibibigay ko po sa inyo. Okay po. Maraming salamat po. Sa katunayan po, sa biglang pag-ere at napanood halos ng lahat, ay nagbigay po ng agam-agam sa aming mga membro. Kaya po, pinagsumikapan ko na masagot ang lahat ng ibinatong ito. Sa pagkakataong ito, gusto kong samantalahin na ipakilala sa inyo ang ating mga direktor na kasama ko ngayon. At Sige po, ma'am. Ayun po, itutupo sa po natin sila. muli po, pinasasalamatan ko si Sir ano po pangalan? Romel Roque, ma'am. Romel Roque, upang kami pagbigyan. Kasi po, talaga pong lubhang napakalaking agam-agam sa mga membro ito na sa ginawa ng mga nagpa-ere o nagpa-interview sa radyo ay malaki ang epekto sa mga 5,000 miyembro. Binigyan yung agam-agam. Kung kaya, eto ako ngayon bilang Pangulo ng bagong anyo. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Ano lang po, yung sasamahan, hindi po mawawala ang ganito. Marami na po akong naging experience sa ganitong mga pangyayari. Pero, alam po ba ninyo mga kaharanista, mga miyembro na ito po yung pinakagrabe na iniyakan ko sa lahat. Na marami ang nagpayo, na nasisira na ang samahan, dapat tanggalin na ang ayaw pasakop sa samahan. Di po ba tama yon? Tanggalin at walang benepisyong makukuha. Malaki po ang binigay na agam-agam sa mga miyembro. 5,000 miyembro ang binigyan niyo ng agam-agam. Katunayan po, ng marinig ng mga miyembro, ang pagka-ere ng ating announcer ay napakaraming tumawag sa akin. Natakot ang mga miyembro. Kaya, salamat sa pagkakataong binigay ngayon. Ipaliliwanag ko sa inyo. Sa inyo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Nandito ang inyong Pangulo, nakatindig para sa inyo. Sasagutin ko po ang lahat ng katanungan. Mag-uumpisa po tayo kay Sir kung anong pinarating sa kanyang mga katanungan. Sasagutin ko po. Okay, una pong natanggap nating katanungan mga kaibigan ay bakit daw po kailangan tanggalin? May batas po ba na dapat tanggalin ang isang miyembro? Hindi po ba pwedeng first offense muna ay may kapatawaran? Second offense ay posibleng warning at yung third offense ay talagang masasabi na yung pasaway, posible na pagkaisa na talaga sigurong tanggalin dahil ang inyo man pong lingkod ay nagtatanggal din ng mga kasapi ko sa Pinoy Rapid Intermediate Philippines pag talagang hindi mapagkasunduan. Pero sa punto pong ito, sa bago niyo po sagutin mga aking katanungan ay magiging dalawa, no? Siguro yung muna, unang tanong ma'am, bakit kailangan tanggalin? Nasa batas po namin ito, babasahin ko po. Ano po, babasahin ko po. Ang isa sa higit
pa sa miyembro, leader, direktor, na hindi sumusunod sa mga batas o alituntunin ng samahan at naglikha ng pag-agam-agam ng mga bawat isa ay mawawalan ng karangalan ang samahan. Ito po ay pananagutan ninyo sa 5,000 mga miyembro. Meron pong kaparusahan na inilagay dito. Kayo po ay matatanggal na. Kasi po, hindi lang po ito yung una, pangalawa, pangatlo, nakakagawian na ninyong ginugulo yung sama. Lalubhang nakakaapekto sa mga miyembro. Kaya po, sa ginawa ninyong ito, ay pagpasensyahan ninyo ako. Binigyan ko na kayo, nagpakatimpi-timpi ako upang hindi kayo tanggalin. Ngunit sa pagkakataong ito na ginawa ninyo na sa buong Pilipinas, inihayag ninyo ang walang katotohanan na mga inaakusa ninyo sa amin, sa ating samahan, na kung saan po kayo nakapaloob, nasisiraan po, nakapaloob pa kayo sa ating samahan. Pero bakit? Bakit? May opisina. Nagharap na sa kapitan. Pero hindi po kayo masiyahan. Kaya ito lamang po ang tangi kong magagawa bilang Pangulo at paggabay sa mga miyembro ng Haranista na nawalan, nagdalawang isip sa inyong ginawa. Okay, maraming salamat, Romel Roque, ang bagong Anyo Haranista members. Okay, ma'am, may katanungan po tayong tinanong dito. Pag po ba tatanggal ang miyembro, automatically wala na yung kanilang benepisyo, paano naman yung kanilang inihulog, wala ba itong consideration na kanilang matatanggap bilang terminal libo kung paano whatever? Sa amin pong batas ay wala na po. Pag tinanggal po, wala na talagang benepisyong makukuha. Ito po talaga ay batas. Na kung saan po, ayon sa akusasyon nila, yung Pangulo lamang po ang gumagawa ng batas. Mali po, mali po. Ang batas na ipinatutupad sa bagong anyo ng buhay ay pirmado lahat. At ang mga direktor, ang kasama namin bumabalangkas sa ikabubuti ng aming samahan. Okay, ma'am. Meron po tayong tinanggap pa rin katanungan, para maliwanagan po ang lahat. Sasaluhin po natin lahat ng tanong. Ito pong katanungan na yung auditing daw ng kapirahan ay maaari niyo bang ilabas ng malinaw kung sa pinastos, paano magpasweldo, paano yung hinahanap nila, hindi ko rin masyadong maintindihan, ma'am. Kaya nyo po bang ibigay ng maayos yung pong mga accounting ng expenses, yung pumasok at lumabas? Sa katunayan po, nagpa-assembly po kami December 27. December 27, kailan lang po assembly meeting. Diyan po inilahad-lahad ng treasurer ang aming namatay, ang naging pera, natirang pera. Nito pong iniintay ko hanggang sa matapos ang meeting, ang mga katanungang bago na nandito ngayon. Sapagkat ang mga bago ay yung mga sasakyan, mga titulo ng lupa na nandito po ngayon kaharap ni Sir, ang mga deed of sale ng aming samahan. Okay, ito po yung titulo ng lupa, transfer certificate of title, titulo po ito na Ito po. itong kinalalagyan ng kanilang opisina, original po inyong nakikita. At ito namang isang transfer of certificate of title, saan naman po ito, ma'am? Parehas po yan. Parehas. Okay. 400 square meter. Okay, 400. Ito po yung deed of sale na sasakyan. Okay, ang deed of sale po naman ng sasakyan ay sabi nga po ng LTO, hindi pwedeng ipangalan sa pangalan ng asosasyon, kundi sa pangalan ng tao, nakapangalan ang rehistro ng LTO. Kaya ayun po yung katunayan po nila na nakapangalan po
kung saan nila ipinangalang na pagkasunduan. So, ayan din po yung firma, katibayan ng pinangalanan. Okay, ma'am. Tutuloy-tuloy na po natin, mga kaibigan, ano, sapagkat yung mga katanungan nila ay sasagutin. Ano, at nakahanda na rin po itong si Pangulong Warlita. Ano po masasabi niyo, Pangulo, doon sa sinasabi nila na nagkaroon kayo ng eleksyon na walang pasabi sa mga iba-ibang leaders at members na nagkaroon kayo ng sample ballot na nagpanomini kayo, kaya ala na rin daw lumaban. Paano po ba masasabi niyo? Naging appointee na lang daw ang lahat ng inyong mga members at board. Hindi po totoo 'yon. Inukihan din po ng kasalukuyang nasa meeting. Pero ito pong eleksyon ay matagal nang hinihiling ng mga miyembro. Kaya po dapat lamang po na mapagbigyan na. Unang-una po, ang election na ito, totoo po yung sinasabi nila na biglaan, ano po. Kasi po, nabalitaan ko na itong si Vilma at isang direktor ay magkasamang nangangampanya na. Kaya po sa loob ko, siguro sa 1 week na ibibigay ko, na gaygay na nila lahat, na kampanya na. So, nagpa-election po ako. Ngayon, natalo si Ma'am Atud. Yun ang inaayaw nila. Natalo si Ma'am Atud na nang matapos ang halalan, may daladalang papel, si Vilma. Ano ba apelido? Salamanca. Nagpapapirma na huwag tanggalin si Ma'am Atud. Nagdaan po sa botohan eh. Bakit hindi tatanggalin? Kaya po, yung sinasabi na hindi ayaw magpa-eleksyon, saan po kayo nakakita na ang isang leader kukondisyonan yung Pangulo na huwag magpa-eleksyon, audit muna. Audit. Para saan yung audit? Sabi ko, ano lang natin, ka-assembly lang natin, sabi ko, noong December 27, para po sa turnover. Ang alam ko po sa turnover, kung ang mga kabinete ng nanalong Pangulo ay mananatili, walang turnover, walang mangyayaring audit. Yun po yung alam ko. Kasi po at least yung kabinete. Ayun, hanggang dito sa radyo, audit. Na monthly naman po may financial statement. Monthly po may financial statement na kung saan po nyo makikita na ang labas, ang pumasok, gastos, andyan po sa financial statement. Nasasagot po ba yung mga tanong, mga kaibigan, ano? At dadao po tayo sa isang tanong. Meron daw po ba kayo may papalad na resibo ng sasakyan kung magkano talaga ito nabili? Cebu. 6 years, 7 years. Kung hahanapin niyo po i-post sa page na ito. Kaya ay kung makahabol sa akin para sa editing ay yun daw po ang paglalahad ng passbook mula ng iturnover ni Ma'am Atud bilang siya ang ingat yaman noon sa kasalukuyang ingat yaman na si Ginang Elvira Galasi mula nung siya ay ma-appoint na Pangulo bilang ingat yaman taong 2018, meron daw pong 8 passbook ng bangko na ngayon ay ilan na lang daw po ba yung passbook na ginagamit ninyo at ano na nangyari doon sa dating 8 passbook ng bangko? Anong year po yun daw? Yung year na yung tinatanong, mula 2018. Mula 2018. 25 na po ngayon. 25 na ngayon, Masyado nang mahaba at maproseso.
So sa mga samahan po ng Aranita na sinasabing 5,000 ay maaari yung tulungan, ito po hanggang po ng Pinoy Rapido Teleradyo Diaryo ng Bayan ay mamagitan, ano? Hindi po pag-awayin yung dalawang panig, kundi naway magkasundo. At kung may pagkakamali, ay dapat tanggapin ng kamalian at hindi masamang magpakababa upang kayo itaas naman nung may kapal, ano? At hindi masamang humingi ng patawad at humingi ng ikalawang pagkakataon na hindi na dapat maulit ang mga ganitong pangyayari. So dadako pa rin po tayo sa ibang mga atanungan, no? Yung report sa mga alawa sa mga direktor, sabi nga, meron naman kayong monthly accounting na nire-report, ano? So, ando na rin siguro to. Yung pong mga remittance ng mga leader, ay siguro ang masusunod po dito ay yung board, ano? Yung pong pamunuan, dahil wala po tayo sa pamunuan, mahirap utusan ng kukunti talaga. Aminin po natin, yung nakararami. Makakuha daw ng kopya, yung sinatawag nila dito, ala daw bang karapatan yung ilang mga membro na makakuha ng kopya ng auditor at treasurer patungkol sa listahan ng mga buwanang remittances ng bawat leader. Ito siguro yung pagduwara naman. Diwara. Ano po yung buwan? Buwanang remittances, ganito po. Yung remittances. Hindi, yung po mga Buwanan po, buwanan. Monthly report siguro, monthly report. Monthly report. O Meron po, sa receipt. may karapatan po sila ang buhatin. Sige po, magsalita nga kayo, ma'am. Ma'am, sino po sila? Magandang umaga. Good morning. Elvira Galasi po, kasalukuyang treasurer. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan. Okay, ma'am. Yan. Sige, ma'am. Bilang ako pinagpapasalamat at maibigay na rin po yung panig ko bilang treasurer. Andito po, dala-dala ko po yung financial statement na galing kahuli lang financial statement ay dating treasurer natin. Ngayon po, ang dati pong pera ng 2018 na sinasabi nila, 2,497,935.30 Ito lang po yung transmittal na tinurn over sa akin. At sa huli, January, by April, June, nagkaroon pa po siya ng deficit. Pero hindi na po namin Hindi na niya tinurn over. hindi na po tinurn over yon. Ito po, kasama ko po yung mga director. Tapos po, dun po sa financial statement, asan po ba yung 5 million na tinatanong nila? Pakita lang po sa akin, hindi ko po masasagot yon. Pero kung makikita ko po yon, kaya ko po ipaliwanag mula 2018 hanggang 2025. Kaya ko pong ipaliwanag sa kanilang lahat yung mga isinusulat ko po ron. Ang tanong ko, asan yung, sino nagsabi ng may 5 million? Yun po, kung makikita ko po yun, kaya ko pong sagutin. Dahil buwan-buwan po naman, ay gumagawa ako ng financial statement na kailangan po ng ating samahan para po sa kaliwanagan ng kapirahan. Okay, narinig yung mga kaibigan na may hinahanap, ano, may sinasabing 5 million, 7 million, 3 million, ay parang may nakita po kung ganyan. Sa nag-send sa akin ay baka pwede pong i-post comment ninyo dito para makita po doon sa comment na lang kayo magkasagutan para ngayon kung talagang kailangan pa natin magkaroon ng pot po, sana na lang magkasundo na kayo. Okay, binabasa ko pong mabuti yung mga tanong ay kasi ang pagkakaalam ko po kasi talagang dapat tayong sumunod doon sa panuntunan ng batas ng ating samahan. Ano? Kung ano kasi yung napagkasundo na nakararami, kung 5,000 ito, ay talaga po bang napagkakasunduan talaga nung nakararami, Ma'am Bidyeska, yung po mga ipinatutupad ninyong batas ay hindi ko sa kanila. Opo, katunayan po, hawak ko ngayon ang batas namin na permado ang lahat ng mga direktor. Permado po. Hindi po obrang gumawa ng batas ang Pangulo lang. Yan po ang pakatandaan ninyo. Kaharap ang mga direktor at katunayan po nandito sa ating batas na ang
tungkulin ng direktor ay magbalangkas ng batas para sa kanyang pinamumunuan. Okay, ma'am. Ilan daw po yung director ninyo, Ma'am Pangulo? 12 po. 12. Kasi, so sa pagpapatupad ng batas, talaga namang regulation ng mga direktor ang kasama sa pagpapatupad, ano? At ito'y patutupad sa 5,000. So may isa pong tanong dito, kayo daw po, Pangulo, ay nag-alok sa mga directors na maglagak sila sa bawat direktor ng tig 10,000 piso para daw gawing korporasyon ang samahan. Ano daw po ang motibo nito, Pangulo? Yun po ay parang kwento-kwento lang po para sa mga direktor na ano kaya kung gayahin natin yon. Pero hindi po inokehan ng mga ano. Hindi po nagsasaya. Sino kayo ng mga Pangulo? Kaya lang po Oh, sabi, nakita. So may nangyari mang gano'n na parang naging idiomatic expression pero hindi po natuloy maliwanag, ano? Okay, siguro kung may tanong sila, comment na lang nila. Ngayon ay ala na akong may tanong, yung kasama kong reporter si Teleradio Patrol number 41 na Dayosim yun. Baka meron kang tanong Amay. Natanong ko lang sa sasakyan kanina. Hinahanapan si Pusima na wala nang resibo. Tanggal yung short. Wala nang resibo ang sasakyan. Kapag gano'n Second hand lang po second yan. hand lang. Kung sa manggagaling ho yan, magkakaroon ng So napakita na video sila. Napakita na video ito sila. na. Maraming salamat na Teleradio Patrol number 41, Dayo Simeon. Okay, ma'am, baka merong gusto magsalita sa inyong mga kasama ay binibigyan natin sa kanila ang pagkakataon na maupo dito sa tabi ni Pangulo para maibigay naman po ang inyong mga gustong sabihin para bago tayo magkatapos ay magaan po ang ating Pangulo. Si ma'am, ano po pangalan ninyo? Ako po, si Sandali. Meron kang nakaligtan na tanong yung pinahohold nila yung Sige po, remittance. baka pwede nyo na pong sagutin niya kasi po parang inintindi ko na yung tanong Ano bang tanong yung sabi ko? Ay, ano po, yung pong Parang pinatitigil. Opo. Parang pinahohold ang kapalan ng harap-patupad ng pansamantalang i-hold ang remittances sa mga leaders hanggat di malinaw ang ulat ng kapirahan dahil sa konting pagdududa ng members. Di, sa kanya, kay ma'am yan. Opo. Ma'am. Yun po yung huwag niyong gagawin. Yun po yung huwag niyong gagawin. Lubhang magkakaroon ng agam-agam ang mga miyembro. Bakit pinatitigil? Sobra na ba? Napakalaki na ba ng naging problema ninyo upang gawin ninyo ito? Alalahanin po ninyo na ang 2 beses na hindi nag-limit ang leader ay wala na pong matatanggap ang kanyang miyembro. Alalahanin po nyo. Yung pong leader na hindi nag-remit ng 2 buwan ay pag namatayan siya, wala na pong matatanggap yung kanyang miyembro. Yan po ang pagkatandaan nila. Nasa batas po yan. Nasa batas po yan. Kaya po, huwag ninyong pigilin yung mga miyembro na mag-remit, please. Please. Kung kayo lang po ang may problema, pwede pong dito kayo magpunta sa opisina. Huwag niyong isa publiko yung ganyang mga sapagkat lubhang nakakaapekto sa samahan yan. Lubhang nakakaapekto sa samahan. Salamat po. Okay, maraming. Mayroon pong gustong sabihin itong aking Teleradio Patrol number. Na, okay. Si Lamang, Niharap ko lang sa iyo. hindi. Ako na bahala. Sige. Ma'am, ang isa nating magandang ma'am, ano po pangalan nila? Corazon Casillar po. Ano po kayo dito? Ako po ang vice, ako po ang Vice. nakalawan po ni Mrs. Apple. Vice, nasa inyo po pagkakataon, ano po ang Gusto ko lang pong sabihin, yung pong sinasabi nila na binabayaran yung patay kahit ala pa namamatay. Hindi po nila naiintindihan na yung patay namin binabayaran hanggang Marso, patay pa po nung last year yun. Na dati po kasi, ang binabayaran lang ay 8-8. Ngayon po, dumami yung natitira kesa sa nabayaran. Kaya po, ang ginawa po namin, mula September, nagtaas po kami ng bayarin. Ginawa po namin 13-13 hanggang Marso. Kaya yung po, ang
Sinabi nilang nagtaas kami, nagbabayad daw, kahit wala pang patay, binabayaran na ng 340. Hindi po pwedeng magbayad ng wala pong namatay. Bibigyan po yung death certificate po, dito po sa opisina. Sinasubmit po yun. Tsaka po yung ID, sinisurrender po. Pagka kami ay nagpunta sa Rayrayan, kukunin po namin yung kanilang death certificate at saka ID. Katunayan po ay sila ay patay. Hindi po pwedeng gumawa ka ng patay. Na hindi pa raw patay, binabayaran na ng samahan. 340 raw, matumaas daw. Katagal na po namin ipinapaliwanag ito. Bakit hindi po nila maintindihan na kami ay maraming namatay na miyembro kaya tumaas ang bayarin. Ganun lang po. Okay, ma'am, mayroon po Salamat tayong po. tinanggap dito na naglagak ng nagpondo ng 6,000 ang bawat kolektor at pagka mayroong namatay na hindi nakahulog ng 2-3 buwan sila nang itasasal, ngunit kakaltasin yung 7,000 bang mahigit o magkano kinakaltas. Okay lang naman po yun para po may matanggap pa rin. Tulong pa rin yun sa mga hindi nakahulog ng 2-3 buwan na namatay. Ano po masasabi niyo po? Sa akin po, yung po kinakaltas, yun po ay nanggagaling sa namatayan, tapos yun din pong kinaltas na yun ang ibabayad sa mga gitarista at saka sumasayaw na 100 lang po isa. At binibigyan din po ng 100 yung mga naka-tricycle na pang gasolina. Doon po nanggaling yon sa kinaltas sa namatay. Hindi po sa kaha. O hindi doon na po sa matatanggap no. Sabi na raw po yung mag-asawa para sasayaw na rin daw sila. Pagka po malayo ang namatayan, mas malaki po ang kinakaltas. Kasi po, malayo eh. At saka leader na po ang nagbibigay ng Yung kinakaltas. sinasabi po nilang arrears na kinakaltas din, kasi po, ang isang namatay, halimbawa po, namatay siya ngayon, ito po yung mga patay ng dati. Yan po ang nagiging arrears. Babayaran po nila muna yan sa pamamagitan ng arrears nila. Kaya nagbayad sila, patay na to bago siya namatay. Kaya po binabayaran. Yun po ang nagiging arrears. Nasa batas po lahat yan. Ano po? Gusto, Sige po, ma'am. gusto ko lang pong balikan yung pagtaas. Ano po? Nakasaad po dito sa ating batas na kung 240 ang isang buwan na tinutupad, ginaganap o binibigay ng isang miyembro lamang, nakalagay po sa batas, lamang sa Disyembre, pagsasara ng libro, may mangyayaring pagtaas. Kapagkat babayaran lahat yung namatay ng buong taon na yon. Ganun po. Kaya po, nakasaad lahat sa batas ang pinatutupad ni Pangulo. So wala na rin po bang pag-asang bumaba yung kanilang monthly dues? Ito po, Bumalik sa dati 240 ganun. ang last na payment ng 340, ito po, March. Huli na po yan ng 340. Ngayon po, sa April, na meron ng patay ng April hanggang 10, pinadagdagan ko ang puha ng patay. Patay din po yan. Patay din po yung idinagdag na hindi po tumaas ang bayarin, kundi patay ang idinagdag sa bilang para maging 10. Kung kaya po sa April, magiging 280 na po. Bababa na siya. Opo. Magiging regulated na po ba ito 280 dire-diretso o maaari pa rin tumaas yan? Nakasaad nga po sa batas na kung ito nga po 280 na, ipatutupad na sa April. Dadating po ng Disyembre, nakasaad sa batas, ayon sa mga patay, may pagtaas. Babayaran lahat po yun. Para sa patay. Opo, Patay na. babayaran po lahat yun. Kaya po, nakakalungkot na magpatupad ng mga gagawin ng hindi nakasaad sa ating saligang batas. Okay, si Treasurer yata mayroong gustong sabihin. Kasi po sa karagdagan pa rin po sa namamatay. Ang patay po natin sa buwan-buwan, hindi lang po, sa ngayon sa April, 10 na po ang kukuhanin natin. Hindi lang po 10 namamatay buwan-buwan.
lumalampas po yan ng 15, 17, 11. Yung pong natira sa 10, ito po yung mahirap intindihin kahit sino. Ibababa po doon sa susunod na buwan para hindi mahirapan yung miyembro natin na magbayad ng lahat ng patay. At ito po yung pinagkasundoan, naka-cut off lang po tayo sa 10 na patay. Gaya po ng sinasabi ng ating Pangulo, na sa huling buwan ng taon ay babayaran lahat ng patay. Kung kaya, September pa lang, dinidivide na po ang patay para po hindi mahirapan ang miyembrong magbayad. Na umaabot pa nga sa susunod na taon ayon sa pagkakahati-hati. Ganun po yon. Sana maintindihan po natin. Alam po mahihirapan po tayong mag-intindi. Pero yun po yung sinasabi niyong nag-a-advance ng patay. Pero ang totoo po, bayad po ng kahayan na dapat pa rin isingil upang may pambayad pa rin sa susunod na mamamatay. Ganun po yun mga kasama kong kaharanista. Marami pong salamat. Sana'y maintindihan niyo. Okay, si Pangulo, meron po pong sasabihin. Ito pong problema na ito sa bayarin, paulit-ulit na lang po na ipinapaliwanag. Ganun po yun mga Hindi po, sige. Paulit-ulit na lamang pong ipinaliliwanag. Sa 22 na ito lang po ang hindi makaintindi. Lahat po sa buong grupo na mga haranista, bayad na po lahat yan. Nagbabayad naman po, tumutupad naman po. Ito lang 22 na ito ang ayaw sumunod. Okay, Pangulo, marami pong nanonood sa atin. At meron pong mga comment na pabor po sa inyo. Ayoko na pong basahin at baka masaktan naman po sila. Nababasa naman po nila. Bibigyan ko lang po ng isang pampalubag-loob po ninyo. Ang sinasabi ng comment na si Ciara Baradi Gonzalez, sabi niya, matagal na pong Pangulo ang anti ko, kaya wag naman po kayong manira ng tao. Tinugtong pa niya, gusto pa lang maging presidente, naninira pa. Ganyan, sabi niya. Tapos ito pa, gusto lang ata na posisyon ng Pangulo ang tagal na presidente ng ate ko, asa ng mga nag-complain. Ayan ang mga hinahanap ninyo. Ayan. Siguro po, kung ano man po ang bigat na naramdaman ni Pangulo ay makagaan ngayon. Doon po sa ating mga kaibigan na 22, huwag po kayo mawawala ng pag-asa kami pagsubok. Hindi naman po masamang magpakababa. Ako po ay namamagitan naman. Ano po kung kinakampihan, gusto ko pong magkaayos kayo kung saan ay mabibigyan pa kayo muli ng pagkakataon o second chance ni Pangulong Warlita para mabalik sa samahan at yung para mga hinuhulog ninyo ay hindi na sayang lang ng pagganon-ganon dahil ayon nga sa batas ay nagkaroon kayo ng paglabag. So wala na po akong may dudugtong doon. Pero kung may gusto pong magsalita sa mga kasama pa ni Pangulo ay nasa inyo po ngayon ang pagkakataon. Sino pong gusto pong magsalita? Si ma'am, ano po pangalan nila ma'am? Magandang umaga po. Ako po si Ginang Erlinda Sabi. Yes, ma'am. Ma'am Erlinda, ano po ang inyong masasabi? Ang masasabi ko po tungkol po dun sa katanungan nila na yun daw pong allowance kung saan nagagaling at hinihingan nila ng paliwanag. Yung pong allowance na tinatanggap namin nang gagaling po sa monthly due o tinatawag na butang. Yun po na nanggagaling yung mga allowance ng mga direktor. Kaya po sasabihin nila, hindi na nila nakikita kasi hindi na nga po yun inilalagay sa financial statement kasi nakaalis na po yun. Ganun lang po. Saka po pala, isang pahabol ko. Ang alam ko po kasi sa harana, simpleng-simple lang. Yung makabayad ka ng mga patay, maalagaan mo yung mga miyembro na nagtitiwala sa iyo at bayaran yung mga namamayapang miyembro. Yun lang po ang layunin po ng harana at ang maging kasayahan kung may okasyon. Kaparis po ngayon mag-anniversary kami na sana maging ang pagdiriwang namin ng gaganap ng anniversary. Kailan po yung anniversary mo? Sa March 22. Live mo kami. Sige po. O-over po namin kayo para... meron pong tayo natanggap na tanong. Gusto ro po nilang kasi nahihiwagaan po yung mga alapang alam sa haranista na gusto ro nilang mapanood kung
papaano ibinibigay nung inyong haranis ng baka nyo yung pera doon sa namatayan. Kung pwede rin pong maging programa nyo ito sa Pinoy Rapido Teleradyo Diaryo na mapapanood sa bayan sa Facebook, YouTube, TikTok at sa 108 FM Radio na ma-cover yung pong mga binibigyan nyo ng pera na namatayan kasi ang balita nila yung kasiraan daw ng isang haranista, akala nila lahat ng haranista sa Nueva Ecija pare-pareho, makita naman daw po na iba naman daw po yung bagong anyo sa bagong mukha, ika nga, ay kung okay lang daw po sa inyo yun, na ma-live yung mga pagbibigay ninyo ng pera doon sa namatayan at i-cover ng Pinoy Rapido Teleradyo Diaryo 108 FM Radio. Ayon po sa request ng kagustuhan po ng mga naulila, doon po namin dinadala yung benepisyo na practice po namin yun. Kasi po, dala po ako sa mga naging experience namin nung nasa itaas pa po kami na hindi nakakarating yung benepisyo. Ngayon po, kasama ang mananayaw, manunugtog, at saka singers, ina-award po yon kasabay. Nirarayrayan po namin. Kaya po, yun po, yung maipagmamalaki ko lang bilang Pangulo ay lahat po ng patay ng bagong anyo ay nababayaran. Wala pong inuutang na patay ang bagong anyo. Kung kaya po, nanood po kayo ngayon, huwag po kayong padadala sa ganitong 22 katao na gustong manira sa ating samahan. Hindi na po tayo bago sa mga ito. Una po, binukod ko ang Lupaw. 300 members po, sir. Dahil sa dami ng mga patay nila, hindi nila makayang bayaran. 300 members. Pangalawa po, isang leader hindi nag-remit ng 4 na buwan na kung saan po siya ay nagre-remit ng 40,000 a month. 4 na buwan na hindi nagbigay. Ngayon, bumukod na po yun. Nagtayo ng sarili niyang samahan. Opo. Yang si Peralta, galing din po sa akin yung mapayapa. Galing din po sa akin, pero maganda ang pagkahiwalay nila sapagkat nung nahigingan ko po na sila ay nagpupulong-pulong, dinala ko po ang biodata ng bawat grupo na kung saan sila ay nag-meeting-meeting. Papirmahan mo sa kanila na mula sa araw na ito, pagkatanggap nyo ng inyong mga biodata, wala nang pananagutan ang bagong anyo. Kung kaya nabukod ang mapayapa. Ayan. Kaya po sa oras na ito, huwag po kayong mag-remit po kayo. Alalahanin po ninyo na yung 2-3 buwan na hindi po kayo makapag-remit, wala na pong matatanggap ang mamamatay. Huwag po kayong maniwala sa ganitong paninira. Masanay na po tayo. Ang inyong Pangulo, nandito po, hindi kayo pababayaan. Ang inyong Pangulo, naririto po, hindi po kayo pababayaan. Kaya po natin ito, kaya po natin ito. Okay, congrats pa rin po Pangulo sapagkat ang sa sandaling ito 258 na ang nakakapanood, mas viral po kayo kaysa doon sa kahapon. Kaya Ito po yung sige po. Ito palakpakan niyo po yung sarili. Siguro ay nasiyahan naman na ang mga manonood, ano? Maaari po siguro magpakilala ang mga kasamahan ninyo at kung meron pang gusto nyo sabihin. Pahabol po, May nagkiklaim po ng kasalukuyan po patay. may namatay. Ito po, may nag-claim po. Kasalukuyan po nung may namatay ngayon habang tayo nag-interview. Ito na po, bago po ibigay yung i-award yung pera sa leader. Gano'n lang naman po kami kadali eh. Pwede na rin kung sa leader i-award. Tinali po muna namin kung may butas o wala. Okay naman po. May dala po siyang May dala pong death certificate, barangay certificate, at ID. Bago po namin i-award yung pera. Ito po, i-award po namin yung pera kay Leader Nita Bacanina, Cabanatuan City. Yes. Maraming salamat. Ganun lang po kasimple yun. Okay. Thank you po.
Okay, mayroon po sinasabi iba nating kababayan, napakaganda po palang mapanood yung tumatanggap ng benepisyo ng namatayan. Kung pwedeng araw po, ang kahilingan ng na-comment ay i-live na raw po lahat ng Pinoy Rapido Teleradyo ang inyong mga benepisyaro na inyong binibigyan, kung kailan ito, kung saan, at pwede kayong tambayan ng aming mga reporter, tulad nitong dalawang reporter kung mag-asawa, ay pwede kayo, ano po masasabi niyo, Pangulo? Pwede raw po ba na kayo ay lagi ng i-live o magkaroon ng regular program sa Pinoy Rapid Teleradyo Diaryo ng Bayan? Actually po, talaga pong binibideo. Ito po yung video man namin. Binibideo niya talaga. Ang kulang lang po namin ang pag-forward sa inyo. Ayun. Ayun. Ayun, maganda po sana kung may po-forward sa atin ay i-play naman ng Pinoy Rapid Opo. Teleradyo at Prima Cuano FM. Lahat po nabibideo yung pag-award namin. Lahat po nabibideo. Meron pa po ba gustong sabihin? Ang iba natin makasama, pwede sila magpakilala at makilala po natin yung mga nandito sa opisina. Treasurer, meron pa po kayong sasabihin. Yes, Secretary yung gwapo. Kabaling ko na po pa. Kumakanta ba po yan? Ano po pangalan nyo, Sekretaryo? Guillermo Sagon po. Okay, Sir Guillermo, ano po ang inyong masasabi sa ating panatuntunan ngayon? Ang masasabi ko lang po, suporta po sa sinabi ng Pangulo kanina na hindi siya yung nagmumungkahi ng batas. Totoo po yun. Ako bilang sekretaryo, ako po ang taga-tala bilang sekretaryo ng pinag-uusapan ng mga direktor. Kaya pinasusunod ko po yung sinasabi nila na ang Pangulo daw ang nagdidikta ng batas. Yan po ay walang katotohanan. Kaya ang ganda lang po ang masasabi ko sapagkat naman ang ating pagkakas nilang ingat yan. Ingat yan mo po ba, Sekretary? Secretary. Ay, baka may gusto po humabol bago magpaalam tayo ay ang huling pananalita kay Pangulo pa rin. Opo. Baka may gusto Mahaba humabol. po sa mga patay, andito po lahat ng namamatay. Andito po Pwede rin po bang yung pakibanggit? andito po yung lahat ng namamatay na 13, kaya hindi po kami gumagawa ng patay. Tapos po, andito po yung benepisyo, ayan po, ayan. Sa isang bayaran po namin ng patay, kulang 1 milyon. Ayan po nakarating. Ito hanggang April po, may patay tayo hanggang Mayo. Andito rin po yung mga leader, nakasulat po yung mga leader, kaya walang ligaw. Ayun pa po yung lugar, kung taga saan po. May Kamiling po, may Tarlac, Bulacan, Palaksak, Hain, Tarlac. Ayan po, ito po, lahat ng leader ay meron nito. Humingi lang po kayo ng ganito para po sa katunayan sa ating mga miyembro. Andito rin po yung date kung kailan namatay. Kaya ang hinihilig Okay, Treasurer, huwag mo na alis. May kayong gumagawa ng patay. Meron po bang gano'n? Opo. Ayun po Samahan. sinasabi nila hindi pa patay pinababayaran. Opo. Gumagawa ng patay na yung pinakahulog, yung tinanggal na, alam niya, tanggal na siya. Pero yung pinapala ng kolektor, ng samahan, yung 2 buwan o 3 buwan, pero tanggal na yun, yung benepisyo na kuha at kung saan daw napunta. Yung 2 buwan na hindi nakahulog, 3 buwan ay natanggal na. Ngayon namatay, ay pera para mo sa patay, pero nangarong maka Opo. siguro ang huling pananalita po ibibigay pagbibigay sa amin para sa kabutan ng mga hinaing ng mga 22 na katao na yan, na lubhang nagbigay po ng pag-aalinlangan sa aming mga miyembro. Kaya po,
sa ganitong pagkakataon, ninyahayag ko po, ulit kong sasabihin, Ofelia Udobani, Genaro Flores, Catadias, Vilma Salabangka, kayo po ay tanggal na sa ating samahan. Please lang po, patatawag ko po ang inyong mga miyembro at ibibigay ang katanungan kung sasama sila sa inyo sa pag-alis. Kasi kung sasama sila, back to zero. Kung mananatili sila dito, ay tuloy. Kung sasama sila sa inyo, pag kayo'y namatay, i-claim ninyo yung inyong benepisyo kila Kata, Vilma, Genaro, at Idobani. Maraming salamat po. Okay mga kaibigan, inyo pong napanood at napakinggan ang mga kasagutan ng Pangulong Warlita Villesca ng bagong anyo haranista sa Natividad Nueva Ecija. Nawa po ang programang ito po ay nakatutulong at kung ano man po ang naging kinalabasan ng mga kasaysayan, Diyos po ang nagpahintulot at hindi po hangarin ng programang Pinoy Rapido Teleradio Diaryo ng Bayan na makasira kundi makabuo. Hanggang pa rin po ng panatuntunan ito na magkasundo ang dalawang panig at kung mayroong mga kamalian ay ipinapayo po namin na hindi masamang tumanggap ng pagkakamali at humingi ng tawad at muling ibalik ang dating saya ng kahapong pagiging magkakaibigan. Muli, sa ngalan pa rin po ng bumubuo ng Pinoy Rapido Teleradio Diaryo ng Bayan, sa ngalan ng ating mga nakasama sa ating palatuntunan, reporter Teleradio Patrol number 41, Dayo Simeon, Sherlyn Simeon, ito pa rin po ang inyong kaibigan. Laging nagsasabing, sa bawat pagsubok, may kapalit na tagumpay. Maraming salamat po, Romel Roque. Sumainyo ang Pinoy Rapido Radio Diaryo. Makinig muli sa ganito ring oras at himpilan. Dito naman sa Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM. Yung tagapagbalita, Romel Roque. Intermedia Philippines Online TV Broadcasting, a social media network live TV production, modern technology broadcast media, simultaneously on Ustream.tv, Facebook Live, and YouTube Live. Kauna-unahan, gumagalang live video online TV live streaming sa bansa. Nakdir na napapalabas ang audio sa radyo, maging sa cable TV and other TV channels. Anywhere, kahit sa bundok, lugar walang kuryente basta may baterya at signal. Mapapanood live, natatanging broadcast program na dire-diretsong mabilis, walang patid, walang bagal, walang ikot. No stopping. Pinoy Rapido Intermedia Philippines Online TV Broadcasting Social Media Net. This is Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM, a non-commercial radio broadcast with 7 watts, broadcasting from Barangay Barrera, Cabanatuan City. Mula noon hanggang ngayon, sa mahigit na 10 taong paglilingkod sa bayan, mula sa Pinoy Rapido Diaryo ng Bayan, Radyo Diaryo at live streaming para sa Pilipinas.